Mga haloshos, nagpakita na ng ebidensya. Eat Bulaga YouTube channel, Tape Incorporated daw ang may-ari. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Iginiit nga ng kampo ng Television and Production Exponents, o Tape Incorporated, na ang production company ang rehistradong may-ari ng Eat Bulaga YouTube channel. Kasunod nga ito ng pagkilos ng kampo ni Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, o TVJ at paggawa ng legal na aksyon patungkol dito. Iginiit din ng kanilang abogado na, hindi pwedeng ma-hack ng Tape ang sarili nitong account. Dagdag pa niya na, Tape cannot hack its own account. Tape is the owner of the account and YouTube's record confirms that. Yan nga ang sinabi ng abogado ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque, sa isang text message sa Inquirer.net, Martes, September 12, 2023, habang ibinahagi niya ang mga larawan ng pagpaparehistro ng kumpanya o ng Tape Incorporated sa Google, ang parent company ng nasabing video sharing platform. Matatandaang napansin ng mga netizens ang mga pagbabago sa Eat Bulaga YouTube channel, noong September 5, 2023, kung saan makikitang burado na ang mga playlist na makikita noon sa nasabing channel, na ginagamit noon ng mga legit daw bark ads at nagbago na rin ang cover at profile ng Eat Bulaga YouTube channel. Matatandaang tila binura noon ng YouTube ang naging official YouTube channel ng Eat Bulaga ng Tape, matapos ang tila mas reporting. At September 9, 2023 nang mag-notify sa marami, na muling active at naka-livestream ang dating YouTube channel ng TVJ na Eat Bulaga, kung saan nabawi na nga ng Tape Incorporated, ang official YouTube channel na ginagamit noon ng mga OG host nito na TVJ. Dahil nga dito ay umani ito ng mga sari-saring reaksyon mula sa netizens, dahil tila hindi natuwa sa hakbang na ito ng kabila. Na napag-usapan na rin natin sa nakaraang video. Samantala, sinabi din ni Attorney Abraham Garduque na ang Tape Incorporated ay ang nakarehistrong may-ari ng YouTube channel ng Noontime Show, habang binanggit din niya na ang isang dating empleyado na nagngangalang Therese Angeli Diaz ay ang accounts administrator ng kanilang YouTube channel. As per YouTube's record, the account's detail states that Tape is the registered owner of the account, the administrator was its former employee, Therese Angeli Diaz, and the monetization pay is Tape Incorporated also, she said. From here it is clear that Ms. Diaz merely made the account for and on behalf of Tape. Thus, when she resigned, Tape has to assign a new employee as administrator of the account, via board resolution to be submitted to YouTube, she added. All YouTubers know that if you are the owner of the account, then you should be the registered owner, and you are the one receiving the monetization thereof. We have documents to prove this. Ang pahayag nga na ito ng Tape, ay kasunod ng sinabi ng abogado ng TVJ na si Enrique de la Cruz Jr., noong September 9, 2023, na ang may-ari ng YouTube channel ng EBI, ang may-ari ng email na ginamit para irehistro ito. Samantala, nauna nang kinumpirma ng production company na nabawi nito ang access at control sa nasabing account ng Noontime Show, pagkatapos ng mahigit 3 buwan, at sinabing, nawalan ito ng access, matapos umalis ang mga dating empleyado nito kasama ang TVJ, nang hindi ibinalik ang email at password ng page. Samantala, napansin naman ng mga mapanuring mata ng netizens, na kahit nabawi na ng mga haloshos ang Eat Bulaga YouTube channel, ay tila umiiwas naman ito sa mga bashers, o tila umiiwas sa mga hindi magandang comments, dahil naka-off ang comment section nito, o hindi pwedeng mag-comment, sa iba nilang mga videos, o iba nilang mga uploads. Ano ang masasabi nyo tungkol dito?